Nagbigay ng maikling mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng isinagawang kilos protesta ng libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Ayon sa kanyang anak na si Kitty Duterte, agad niyang ipinaalam sa dating Pangulo ang tungkol sa malawakang pagtitipon ng INC na nananawagan ng accountability, justice, peace, at transparency. Sa halip na mahaba at detalyadong pahayag, isang simpleng mensahe lamang ang ibinigay ni Duterte na agad namang umani ng iba't ibang reaksyon. Ayon kay Kitty, ito mismo ang sinabi ng dating Pangulo, sa mga Pilipino, ipagpatuloy niyo yan. Dahil sa maikling pahayag na ito, maraming netizens at taga-suporta ang nagbigay kahulugan sa tila pagpapakita ng suporta ni Duterte sa patuloy na paglalabas ng saloobin ng mga mamamayan sa mapayapang paraan. Sa panayam noong Miyerkules, July 1, 2026, hindi na idinetalya ni Kitty kung ano pa ang naging pag-uusap nila ng kanyang ama matapos nitong malaman ang tungkol sa rally. Hindi rin niya sinabi kung ano ang eksaktong tinutukoy ng dating Pangulo sa kanyang mensahe. Gayunpaman, sapat na ang maikling pahayag upang muling mapag-usapan sa social media ang pangalan ni Rodrigo Duterte, lalo na sa gitna ng mga isyong kinahaharap ng bansa at ng mga personalidad na konektado sa naturang pagtitipon. Matatanda ang libo-libong miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nagsagawa ng magkakasabay na pagtitipon sa iba't ibang lugar sa bansa upang ipanawagan ang accountability, justice, peace, at transparency. Kasabay nito ay ipinahayag din nila ang kanilang suporta kay Senador Rodante Marcoleta, na kasalukuyang nahaharap sa planong pagsasampa ng kasong plunder, kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng humigit kumulang 75 milyong campaign donations. Dahil dito, lalong naging sentro ng pambansang usapan ang naturang kilos protesta at ang iba't ibang reaksyon ng mga kilalang personalidad sa isyong ito. Samantala, isa ring malaking pagbabago ang naganap ng ipahayag ng INC noong Miyerkules ng gabi na ililipat nila ang venue ng kanilang susunod na pagtitipon mula sa EDSA People Power Monument patungong Liwasang Bonifacio sa Maynila. Nangyari ito matapos bawiin ng Quezon City Government ang permit na nagpapahintulot sa kanila na magsagawa pa ng ikatlong araw ng rally sa dating lugar. Sa kabila nito, itinuloy pa rin ng grupo ang kanilang programa sa bagong lokasyon, habang patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang mga susunod na kaganapan at ang posibleng epekto nito sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa.